Hello, Mens. Wala kang audio, Mens. Ayun. Again, amazing morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Nakakain na po ba lahat? Ayan, paki-share naman po yung link sa ating mga leaders saka sa ating mga invites. Ayan. Para po mas madami pong matuto, paki-share po ang link sa inyong mga leaders, sa mga GC. Ayan, habang po tayo nag-aantay pa ng iba, paki-comment naman po kung saan po yung location nyo, saka ang name po ng inyong team para po ma-shoutout. Okay. Amazing morning, Mentor Concepcion Rebo. Amazing morning, Mentor Inda. Amazing morning, Mentor Margie. Amazing morning, Mentor Tonet. Paki-type naman po yung inyong location saka yung inyong team para ma-shoutout po. Ayan, welcome po sa Falcons Academy. Mas maganda po, mas madami tayo, kaya paki-share po. Lalo na po yung mga bago, sana po makapasok sila kasi madami po silang matututunan dito sa ating speaker. Napakalupit po ng ating speaker. Ayan, antayin-antayin lang po natin. Ayan, ready na po ba kayo sa ating event sa June 22 sa EEEA Awards? Meron na po ba kayong susuotin? Naka-ready na po ba? Excited na po ba? Ang gustong manalo sa Project 001. Magsimula na po tayo magdasal. Para may chance po tayo na manalo. Ayan. Ang kagandahan po dito sa ating company, kahit user lang, pwede po tayong maging milyonaryo. Napaka-generous po ng ating company na kahit kay user lang, may chance ka manalo. Pero syempre, may chance ka manalo at maging milyonaryo. Pero syempre, mas maganda na user ka, maging builder ka din. Ayan. Ayan, pakishare po. Okay, nandito na po pala si Mensali. Mensali, baka available po si Mentor Herald. Mentor Sally. Hello, Mens. Diretso na, Mens, kasi naka-live na tayo sa sa Facebook. Okay, sorry. Okay. Okay, sige magbibigay na lang po ako ng 1 minute kasi nandito na po yung ating speaker eh. So, mag-i-start na po tayo. Okay, magbigyan lang po natin ng 1 minute na para makapasok po yung iba. Ayan, nandito na po yung ating speaker. So, wait po natin hanggang 8:07. Tapos mag-start na po tayo. Ayan, paki-share po yung link para po madami pong matuto sa ating speaker. Madami pong makabajoy, madami pong matuto. Ayan. Amazing morning, Mentor Marlife. Amazing morning, Mentor Sally. Ayan. 11 million participant na po tayo. Ayan, amazing morning, Mentor Iva. Amazing morning, Mentor Margie. Amazing morning, Mentor Rufina. Amazing morning sa inyong lahat.
So, 8-7 na po. Sige, mag-start na po tayo. Bago po tayo mag-start, mag-pray muna po tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na pinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong ibinibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matuto. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang amin mapapakinggan sa araw na to. Bigyan mo po kami ng karunungan at kasaganaan at makamit na namin ang anumang hinihiling namin sa buhay. Ito po ay inaalay namin sa inyong pangalan, sa iyong pangalan na si Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ayan, bago po tayo mag-start, magpapakilala muna po ako sa inyo. Ako po si Mentor May Abdon, tiga Victoria, Laguna, founder ng Film Warriors. Nag-join po ako dito dahil sa Barley, dahil kailangan po ito sa kalusugan ng mga anak ko. At dahil po ako ay isang housewife, ginawa ko na rin po yung IM business kasi para magkaroon po ako ng extra income. Ayun po, hindi ko na po papatagalin. Ipapakilala ko na po ang ating speaker. Siya po ay former seaman, father of 2 boys, SAPAR Elite Executive, 900,000 Circle, co-founder ng Team Falcons Worldwide. Please welcome and bigyan naman po natin ng virtual clap si Mentor Menard Cullarin. Mentor Menard. Ayan, thank you Mentor May sa napakagandang pagpapakilala mo. So, salamat sa iyong pag-host tonight. So, bago po tayo mag-umpisa, papakilala mo na po yung speaker sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, sa mga bago po akong maririnig. So, ako po si Mentor Menard, Mentor Menard Cullarin, ang co-founder ng Team Falcons Worldwide. So, tayo po, bago po tayo napunta sa ganitong larangan ng negosyo, tayo po ay naging isang OFW, bilang isang seaman, So, tagal po ako nagbarko. Halos sa 17 years po tayo nagbarko. Then after, dahil sa isang kadahilanan, tayo po ay nagkaroon ng karamdaman. Sabi nga, napaka-importante talaga ng kalusugan. Kahit sa anong sipag mo, kahit anong tagal mo sa kumpanya, kapag po kalusugan na po yung na-compromise, ay maaari kang mapatigil, maaari kang palitan, madali ka lang palitan. So, importante. So, gaya ng nangyari sa akin, tayo po ay nagkaroon ng karamdaman at yun po naging dahilan. At buti na lang at nakita natin yung ganitong negosyo. Tayo po ay natulungan din ng Barley. Ngayon po tayo ng problema sa ating spine na hindi na po tayo nakapagbarko. So, awa ng Diyos, isa rin po tayo sa living testimony na natulungan po ng Barley. At bukod po doon po natin nakita rin ang magandang opportunity na ginagawa po natin sa negosyo natin. So, I'm Mentor Menard. So, ang umpisa po ang topic po natin ngayong gabi, which is ABC of Success. So, ayan. So, ano nga po yung ABC of Success, mga mentors? Hindi natin patatagalin. Ano ba gusto nyo? Mahaba o maiksi lang? So, A2, maring hindi to ABC lang, hanggang A to Z to. So, mag-start tayo sa A. What is A? So, napaka-importante po nito, which is attitude. Lagi pong sinasabi, sa anuman larangan, hindi man po lang sa negosyo natin, kundi sa ating buhay, ay napaka-importante po ng attitude. Pag sinabi po bang attitude, ano po ba yung pagkakaintindi natin mga mentors? Ito ba dahil nag-attitude tayo? Tayo ba yung masama ugali? Tayo ba ay maganda ugali? So, hindi lamang pala yun. Sabi nga, attitude is everything. So, lahat ay nandun. Doon nagmumula sa attitude talaga.
So, pag sinabing attitude, dito mati-determine yung paglipad natin. Kung gusto natin lumipad ng mataas, gusto natin marating yung ating mga gusto sa buhay, gusto natin magtagumpay sa ating negosyo, so importante na ayusin natin yung attitude natin sa umpisa pa lang, ano? So, sinasabi, ang meaning talaga ng attitude is how we look at things, ano? Yung paano mo titingnan yung isang bagay, ano? Hindi yung sa sitwasyon, kung paano mo siya i-handle. Halimbawa ng sitwasyon na isang negative, paano mo siya magiging positive sa'yo, no? Yung isang sitwasyon, ano? So, sabi nga, 90% lang yung, 10% lang yung nangyayari sa'yo, no? So, 90% is how you react to that situation, ano? So, paano ka maging maayos? Paano mo siya titingnan? Ito ba yung makakasama sa'yo? O ito ba yung magiging negative sa'yo? Or magiging positive sa'yo, no? So, example natin, halimbawa lang, itong mga nagkaroon tayo ng isang invite, halimbawa, tapos in-schedule na natin, nakuha na natin siya ng schedule, meron ng location kung saan kayo magkikita at may time na at may oras na din. Araw at oras din na na-schedule mo na para mag-meet kayo. So, nasabihan mo na din si advisor mo, si mentor mo na tulungan ka para makapag-present, ano? So, sa kakahintay mo, dumating ka dun sa location, then bigla kang naiindiyan. Kaya nga, inindiyan ka ng kausap mo, ano? Ano kaya magiging pakiramdam mo? So, dito matidetermine kung ano ang magiging attitude mo, ano? Kung ikaw ba ay mag-iinis, ikaw ba ay magagalit, o titingnan mo na lang na isa na ring magandang pagkakataon na rin yun. So, ika nga, ang gagawin mo na lang, gagawin mo na lang na magiging positive ka na lang din sa sitwasyon na gano'n. Kung dumating man si advisor mo sa location at wala naman yung invites nyo, yung itotok nyo, so ang gawin mo, isipin mo na lang na isa na rin magandang opportunity para ma-solve mo si mentor, para mabigyan ka niya ng advice, ano? So, malaking bagay na rin yun. So, yun, ganun mo i-handle ang isang bagay, ano? So, marami pang iba. So, diyan natin nakikita. Diyan papasok lagi yung attitude, ano? So, second na tayo, which is gratitude, mga mentors. Ano ba yung gratitude? Ito naman yung dapat nating inuugali. Ika nga, yung tayo ay magkaroon tayo ng ugali na lagi tayong mapagpasalamat. Ika nga sa maliit man, sa malaki man, lagi tayong nagpapasalamat sa natatamasa natin, sa natatanggap natin. Ika nga, kahit wala tayong pain sa isang araw, lagi pa rin tayong magpasalamat. Pagising natin sa umaga, lagi tayong magpasalamat. Lord, thank you. Humihinga pa ako, buhay pa ako. Binigyan mo ko ng magandang umaga, ng magandang gising. So, lagi tayong nagpasalamat. So, isa rin yan sa maganda nating maging pag-uugali. Hindi man sa negosyo, kundi sa ating buong buhay na rin, ano? So, lagi din tayong maging humble down. Ika nga, dito sa IM Worldwide, so marami naman dito, makikita naman nyo. Halos sa mga mentor natin lahat dito, sila naman po ay mapagkumbaba, ika nga. Wala po ditong mayabang. Kahit po yung mga top mentor natin na nasa taas, kahit na malalaki na yung mga resulta nila, ay wala po ditong naging mayabang. Kaya nga, yung pride mo dito, lagi mong ibababa, ano? So, napakaganda rin po nating community at makikita niyo po lahat po ng po sila ay malalapitan na ng ating mga mentors. So, sabi nga, nag-uumpisa ang lahat saan, ano? Sa iyo, no? Kailangan mong maging mabait. Siyempre, kailangan maging mabait mo sa lahat ng nasa negosyo mo o sa iyong downline. Importante, maging mabait ka sa iyong upline. Kung hindi mo gusto yung kanyang pamamalakad, patuloy ka pa rin maging mabait. Ano? So, obey and listen, kailangan lagi mo rin sundin kung ano lagi ang sinasabi sa iyo, kung ano ang makakatulong. Ano? So, sabi nga, lagi mong tingnan kung may mga bagay na hindi mo gusto sa tinuro sa'yo, sundin mo lang yung alam mo na makakatulong. Ika nga yung parang pagkain ng isda, na kainin mo lang yung laman, huwag mong kainin yung tinik. So, obey and listen. No? So, yes, upline, ganun din. Lagi kang maging yes mentor. Kasi ang ating mga mentor naman, wala naman niyang iniisip na ikasasama mo. Ano? So, laging maging ugali natin na maging yes mentor tayo. At magkaroon din tayo ng GLLA, which is Good Listening and Learning Attitude naman. Kaya nga, pagka umpisa laging makinig muna tayo. Huwag muna tayo magsalita. Kailangang matuto muna tayo at makinig, ano? So, sabi nga, isa lang ang bibig, kaya dalawa ang tenga, ano? Importante na makinig muna tayo. At pag meron tayong natutunan na nakuha natin sa bawat training natin,
sa mga wisdom or ano man na natutunan natin, nakuha natin sa isang trainer, ipasa agad natin 'yan sa downline natin ano, upang, magamit din man nila kung ano man na mga bukod sa motivation, sa anumang magandang nakuha mo, sa learnings. So, share mo agad 'yan sa iyong downline ano. So, empty cup din, so lahat tayo dito iba-iba po yung mga naging background natin katulad ko rin po, ako po ay seaman. So, wala po akong alam-alam sa mga ganitong mga ginagawa natin na, pagsasalita or pagte-train. So, wala po tayong ginagawang ganito sa barko. So, pagdating mo dito, kailangan ay, maging empty cup ka kung ikaw naman kung saan ka galing kahit ikaw ay may posisyon ng mga pinanggalingan mo. Pagdating mo dito kahit mas mababa yung upline mo, yung nag invite sa'yo, sa katatayuan mo sa buhay, ay lagi ka ring magpapasakop. Kaya importante na sinasabi nga nila empty cup. Basta pumasok ka dito, ano man yung natutunan mo, kung galing ka naman sa ibang networking at, meron ka rin mga alam dun, so huwag mong dalhin dito. Iba na naman dito, ika nga pasakop ka lagi. So, yun po ibig sabihin ng pagiging empty cup ano. Kaya nga ang baso kapagka yan po ay, puno ay aapaw lang po yan ano, so importante po yan. So sabi lagi mag-umpisa yan, saan ba nakaturo mga mentor sa atin ano. So kailangan nating maging, kaugalian yan, so magmumula sa atin. So nakaturo yang kwan sa atin ano. So lahat po ay dapat, maging ugali natin yan. So yan po, hindi rin po coincident na pagtitingnan po natin yung alphabetical natin. Yung mga corresponding numbers po yang bawat letter ano, from A na 1 hanggang Z. So, species 26. So, bawat letter may number ano. So, gaya nga dito 'no, sa skills, makikita ninyo ang bawat, letra ay may kanya-kanyang numbers ano. So, 'pag itinotal mo 'yan, makikita po natin ang total ay 82. Sabi ika nga, kung ikaw man ay, magaling, kung ikaw man ay, mahusay, sa negosyong ito, ikaw ay, napakagaling magsalita, lahat ng skills daw marunong kang, maging leaders. So, 82 lang ang makukuha mo. Knowledge din, so ikaw ay maraming natutunan, marami kang alam kung sa tungkol sa negosyo natin. So, 'pag in-add mo rin 'yan, makikita mo ang total 96. So, ikaw naman ay masipag, halos, hindi ka na natutulog sa sobrang sipag mo, 'pag tinotal mo 'yan, 98 pa rin ano. So, pero ano makikita niyo diyan mga mentors ano, sa lahat po ng 'yan ng mga may numbers po, hindi po coincident na 'pag talagang na makikita na 'pag in-add mo pala yung salitang attitude, siya lang ang salita na makaka-100%. So, ibig sabihin, lahat po ng ito, kung ikaw may skills, may knowledge ka, ika'y masipag, pero yung attitude mo ay hindi maayos. So, hindi mo pa rin makukuha yung, success na gusto mo. So, napakaimportante nga, laging sinasabi 'no, attitude is everything ano. So, 100% po 'pag attitude ano. So, ayan nga, example natin ano, sabi nga, "The lion is not the tallest animal in the jungle." So, hindi po ang leon ang pinakamatangkad na hayop sa gubat, kundi ang giraffe. At, the lion is not the largest animal in the jungle. So, hindi rin po ang lion ang pinakamalaking hayop sa gubat, kundi ang, elepante ano. So, gano'n din ang lion daw po ang hindi pinakamabigat na makikita sa ating kagubatan. So, which is ang hippopotamus 'no. So, sabi din, "The lion is not the smartest animal or the most intelligent in the jungle." So, hindi rin pala ang lion ang pinakamatalino, which is, nandiyan yung mga facts natin ano, sa mga gubat. So, ano ibig sabihin ano, the army of the sheep, the army of sheep led by a lion will always defeat the armies of lion led by a sheep ano. Ika nga, sa negosyo natin, tayo may iba-ibang katangian ano. So, hindi natin puwedeng hanapin yung mga katangian na yan sa bawat isa 'no. So, bawat isa po sa atin dito, may kanya-kanya po tayong kagalingan, may kanya-kanya tayong galing, characteristic. So, hindi natin puwedeng, ikumpara yung, galing natin sa galing nila ano. May mga tao na magaling sa kaya nga po tayo may DISC, ika nga yung mga tao 'no. So, may kanya-kanyang galing, merong magaling na, magsalita, meron naman taong magaling makipag-relationship. So, iba-iba po yung mga, katangian natin. So, wag nating ikukumpara. So, pagli-lead sa atin ng negosyo natin, gawin lang natin ng tama ano. Wag nating hanapin yung mga ugali na gusto natin na makita natin lalo na sa ating mga downline ano. So, ika nga, wag nating ipilit
yung mga pag-uugali na hinahanap natin. So iba-iba tayo, no? So dapat lagi nating silang uunawain kung ano man sila, no? So letter B na tayo mga mentor, no? Medyo mabilis na. Letter B na agad. So which is belief. Our attitude is the product of our belief, ano? So siyempre kailangan naniniwala tayo sa ginagawa natin, ano? Naniniwala tayo na yung ginagawa nating negosyo may patutunguhan, ano? Kahit ilang years na ba tayo, no? Mag-i-8 years na tayo sa October. So nakikita natin unang-una pa lang, naniniwala tayo na kahit mabagal man, kahit may mga struggle man ng mga pinagdadaanan ng mga mentors, ay patuloy pa rin tayong naniniwala na yung ginagawa natin ay may patutunguhan, ano? So importante po yung belief natin, ano? So belief natin, siyempre sa mentor natin. Sa mentor na nagpasok sa atin dito, sa sponsor natin, ano, sa upline natin. So, importante yung paniniwala natin sa kanila na dinala na tayo nila dito, di para pinagkitaan lang, kundi para tulungan din, unang-una sa product, para mabago din po yung buhay mo at makita mo rin yung kagandahan ng ating negosyo, ano? So, sa downline, siyempre, magtiwala ka, ano, wag ka laging magdududa agad sa downline mo, yung kakayahan nila. Kasi minsan, sasabihin mo, bago pa lang kasi yung downline ko, hindi niya pa kaya yan, baka takot pa yan. Pero lagi mo siyang bigyan ng chance. Lagi kang bigyan mo siya ng pagkakataon na, o sige, ikaw na, downline, ikaw na yung mag-talk ngayon. Ikaw na mag-present. Kaya mo na yan. So, importante yung belief natin sa kanila, no? Naniniwala katulad ng aking downline, mentor May, naniniwala ako sa kanya. So, nakakaya niya na. So, importante po yan, no? So, crossline, siyempre, dito naman, mas marami yung crossline natin, ano? Yung mga hindi natin kagrupo. Pero, kagandahan, kahit yung sa mga crossline natin, sa ibang team, sila po handang tumulong. Yan ang kagandahan naniniwala tayo sa kanila na nagbibigay din sila sa atin ng tip. Ano ba yung ginawa mo? Bakit ka nakapagpa-pay-in? Ano bang technique mo? Ano ba sinabi mo? Ano bang naging kon mo? So makakahingi tayo sa kanila ng mga advice. Open po sila, no? So ganun din sa ating, siyempre sa ating company, sa owner natin. Kasi unang-una, ang owner natin ay napakaganda ng hinahangad, ano? Napakaganda ng mga ginagawa nila na may tulungan tayong mga distributors, ano, na mapalago yung negosyo natin, ano? So siyempre sa product, unang-una, yun naman talaga ang lubha nating pinaniniwalaan. Kahit ako, naniniwala talaga ako sa produkto natin, lalo na ng barley natin, ano? Madami na tayong testimony na tulungan, na pagaling, ano? So hindi man siya gamot, pero nakikita natin na hindi siya lalakas ng ganito, hindi siya tatagal ng ganito, at walang magre-reorder kung hindi maganda yung product natin. So number one, ika nga, sa dami ng barley sa market, dami ng barley sa buong Pilipinas, na lalo na ngayon, mas madami na tayong kompetensya. Pero naniniwala tayo yung atin, ika nga, lahat ng barley, yung atin yung pinaka-premium quality. Kaya nga pag mas mahal, mas mabisa. Yun lang ang lagi natin pagmamalaki. Ano? Kahit na sabihin nila, mahal naman yung barley ng IN. Pero hindi. Kasi yung atin, ang number one premium na may high quality na barley sa market ngayon. Ano? So marketing plan, siyempre, isa rin sa nagustuhan natin. Tayo po yung meron pinakamagandang marketing plan. Ano? So sino ba yung kumpanya? O sino man dito yung networking or negosyo na ganito rin. Multi-level marketing na may ganitong compensation plan. Tayo lang may mga ganito. 13 ways of earning, 14 ways of earning. So tayo lang. So maraming gumagaya pero hindi nila kayang tumbasan yung ginawa ng ating kumpanya, no? Yung ating marketing plan. So naniniwala tayo na napakaganda, na malaking tulong sa atin, ano? Basta magawa natin ng tama, no? So siyempre sa sarili natin, lagi tayong maniwala. Kaya nga importante na tayo bago man, tayo ay laging mag-attend ng training. Kasi para din naman sa atin, ika nga, lagi nating hubugin yung sarili natin. Develop natin yung sarili natin na makapag-explain din, makapagsalita ng ganito para mapalago natin yung negosyo natin. So, siyempre kay God, dapat naman talaga ano na si God. Lalo na yung company natin, I God Center, kaya nga tinawag tayong I am. Because I am means God, ano? So, everything is possible for him, ano? Believe, sabi nga po ni Mark. Sabi nga sa Mark verse 9:23, no? So, lahat po ng bagay ay walang imposible, no? So, kung sa tao ay imposible, sa Diyos po ay walang imposible, ano? So, humanly speaking, it is impossible, but with God, nothing is impossible, ano? So, in whatever things you ask in prayer, believing, you will receive, ano? So, lagi nga katulad nga ng ginagawa natin sa ating negosyo. So, umpisa pa lang, nagdadasal tayo,
then hanggang matapos nagdadasal tayo. So talagang lahat naman ng dito sa ginagawa natin, so lalo na yung mga gumagawa ng tama, nagdadasal muna sila. Katulad ng halimbawa, may talk ka, so bago ka umalis ng bahay, sana Lord, tulungan mo na, tamang tao yung kausap namin, maging maayos yung maging relationship, maging maayos yung presentation. So, importante na lagi tayo nagdadasal, ano? So, sabi nga, ibigay natin sa Diyos lahat, ano? So, letter C na tayo mga mentors, which is commitment. Ano po ba yung commitment, ano? Sinabing commitment, para po ito mag-aasawa, ano? So, commitment, ika nga, ano? Sabi nga nung halimbawa lang, ikakasal ka, example ko lang po yung, sinabi ng halimbawa po, tinanong ka ng pare. Halimbawa lang po, yung pag-aasawa. So, parang ito na rin po yung negosyo natin. Tinanong ka ng pare, ano kayo mag-asawa, no? Ano ba, mamahalin mo ba? Pakakamahalin mo ba itong, kabiyak mo? Sasagot mo ba ay, "I'll try lang." Then, 'pag sinabi din na, sasamahan mo ba, gagawin mo ba ang lahat para lang, maging maganda ang relationship sa habang buhay? Oh, I will do my best. So, hindi rin po yung magandang sagot, ano? So, ang pinakamagandang sagot siguro 'pag ganito ang sagot ng tao or ng isa mong minamahal, "I'll do whatever it takes." Ano? So, gano'n din po sa ating negosyo, ano? Kung, ikaw ay, ang magiging sagot mo dito sa ginagawa natin, "I'll do whatever it takes." Kaya nga kung tayo po may pinagdadaanan, tayo po ay may problema, tayo po ay nare-reject, tayo po ay gagawin natin lahat ng bagay para lang makuha mo yung, dahil committed ka, gagawin mo lahat, ano? So, I'll do whatever it takes, yung sinasabi nga SW4, 'no? So, ang ating pong negosyo ay may mga long-term goals din at may mga short-term happiness lang, ano? So, ang iba kasi, na interest lang. Kaya nga, sumali sa IM kasi pinakitaan sila ng mga gano'ng mga resulta. So, sabi niya gusto niya rin na magkaroon ng ganyan, ganyan, buti pa sila, ah, nakuha niya na yung ganyan, may bahay na sila, may maganda na silang sasakyan. So, nagkaroon siya ng interest. Pero nung siya ay, binigyan na ng task at sinabing, "Ito ang kailangan mong gawin kung gusto mong makuha yung ganitong resulta." So, which is commitment. So, yun ang tinatawag na interest lang. Nagkaroon ka lang ng interest pero hindi ka handaan na mag-commit, ano? Iba yung may commitment ka. So, convenient naman ginagawa mo lang 'to kung ikaw ay convenient, ano? Kung kapag ikaw ay nasa comfort zone lang, ginagawa mo siya kapag, gusto mo lang. Kaya nga ang tindahan mo, binubuksan mo lang kung kailan mo lang gusto. So, hindi po yung gano'n ang negosyo natin. So, commitment, no excuses, only result, ano? So, mga example dito yung mga sinasabi nga na magda-diet ka na pero hindi mo pa rin ginagawa, 'no? So, yung iba naman, ah, manonood ng TV. So, hindi na natin mga ginagawa ito ngayon. Yung sa panahon ngayon ng pagnenegosyo natin hindi hindi wala na halos nanonood ng TV, ano? So, ganito itong mga kabataan na yan, mga Dota, Xbox. So, yung mga example ko lang din yan. So, katulad ng Facebook natin. So, yun diyan naman po ang lumalaro yung negosyo natin sa Facebook, ano? Ibig sabihin, so may Facebook ka nga, pero hindi mo siya, ginagamit, hindi mo siya, ah, sabihin hindi mo siya kinukuha lahat na magamit mo siya na ang Facebook ay hindi yung maghapon nag-scroll-scroll ka lang pero wala ka naman naging income, walang naging, hindi siya nag-generate ng, magandang, activity para sa negosyo mo, ano? So, love life, so case to case basis naman din po ito, ano? So, sabi nga, there is a difference between interest and commitment, ano? When you're interested in doing something, you do it only when it is convenient. When you're committed to do something, you accept no excuses, only result. No? Gaya ng sinabi ko, magkaiba po yung commitment sa interest lang. Ano? Gaya ng sinabi ko kanina. So, letter D na tayo mga mentor, which is discouragement. Ano? So, lahat ba ng bagay may discouragement? Ano? Hindi naman po laging masaya. No? Ika nga, dito pumapasok yung rejection. Ika nga. No? Kaya nga, ang discouragement talaga ay nangyayari, 'no? Hindi lamang po sa ating ginagawang negosyo kundi sa buhay natin, ano? Ano man bagay na kung ika nga hindi tuloy-tuloy, minsan nadi-discourage ka rin na, "Tutuloy pa ba ako? Ba't ganito pala 'to kahirap, ganito pala ito, lagi palang magte-training, lagi palang, nauubos pala yung oras ko." So, discouragement. So, marami kang, naiisip na parang panghinaan ka. Kaya nga pag-uwi mo sa bahay may magre-reject sa'yo.
bibigyan pa ipipid ka ng mga negative, so discouragement na rin yun, ano. So, kung naniniwala ka sa sarili mo, dapat, alisin mo yun, ano, dahil, between this, word discouragement, there is a courage in the middle, ano. So, sabi nga SW4 next, 'pag sinabing SW4 yung, whatever it takes, ano. So, gagawin mo lahat, ano, ika nga, kung na-reject ka ngayon, so tuloy-tuloy ka lang. Maniwala ka na, meron darating at darating na, magpipiin sa'yo, ano. So, sabi nga example lang dito yung mga nagpapa-pre-taste, ano, sa mga mall. So, sabi nga, halimbawa lang, yung, isang example dito na yung mga produkto naman nasa mall ka tapos, nagpa-pre-taste ka tapos wala man lang, gustong tumikim, ano. So, parang ang feeling mo, wala na may gusto so isa rin sa example yun. So, gano'n din sa example yung sa taxi naman yung, nag-Grab ka, nag-book ka tapos pagdating ng Grab, hindi siya dumating ta's, yung iba yung pinili niya. So, parang gano'n. So, cards din sabi nga, ang cards natin ay may ilan bang cards 'yan. So, kung kakabunot mo, kaya nga makakabunot at makakabunot ka rin ng alas, ano. So, huwag kang titigil, ano. So, sa SW4 natin na importante nating ginagawa, 'no. So, example din po yung, story ni Colonel Sander, ano. So, sino ba si Colonel Sander, ano? So, si Colonel Sander po ay, isa po siya po ang, founder yata po ng Max Fried Chicken, ano. So, ang dami niyang recipe na ginawa. So, maraming nag-reject sa kanya, 1,000 times po siyang na-reject sa mga ginawa niya na mga recipe, wala pong gusto, 'no. So, katagalan kahit umidad na siya, matanda na siya, 'di siya nagsawa, 'di siya tumigil na naniniwala siya na may makakagusto rin ng recipe niya. So, katagalan, 'yun nakuha niya rin, ano. So, siya nga po yung Max Fried Chicken natin ngayon na which is marami na pong brand sa buong mundo, 'no. So, 'yan po yung istorya ni Colonel Sanders, 'no. So, excitement mga mentors, 'no, letter E na tayo, which is, sa everyday nating ginagawa kailangan excited tayo, 'no. So, paggising mo sa umaga, importante na may power ka na, ika nga paggising mo pa excited ka na, ano kayang gagawin ko ngayong, araw na 'to, sino kayang kakausapin ko, I hope na gano'n yung aking, schedule na ganito matuloy, yung mag-pay-in parang excited ka, para yung blessing paggising mo pa lang sa umaga, excited na alam ng gagawin mo. Katulad nga itong mga emoticons na 'to, makikita niyo po yung isa, 'no, yung una, parang payong na nakababa, ano, ika nga yan nakikita niyo po. So, para siyang, payong. So, ibig sabihin sa umaga pa lang pagka paulan ng blessing si Lord, so tatalbog lang 'yan, ano, tatalbog lang 'yan sa payong, ano. So, gano'n din makikita niyo sa second na emoticons, 'no, nakangiti siya. Kaya importante laging excited tayo kasi 'pag nagpaulan ng blessing sa umaga si Lord hanggang hapon, salo natin, ano. So, 'yun ang isa sa ibig sabihin ng excited, ano, excitement natin na kailangan, ano. So, katulad ni Michael Jordan, kapag may problema siya, hindi po siya nawawalan ng ang excitement niya hindi nawawala, 'no. Ang ginagawa niya po, tumitigil po siya ng 1 minute kapag meron siyang iniisip, then balik na ulit po yung excited niya. So, yung excitement niya binabalik niya uli, ano. So, sabi nga, success is consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm, ano. Ika nga, sabi ni Winston Churchill. So, ibig sabihin na wag po tayong, mawawalan ng gana. Kaya nga sa katulad ng sitwasyon natin ngayon, maaaring nga nakikita ko, yung ibang mga mentors natin siguro nakikita na ang iba, nawawalan ng gana kasi, hindi na nga natin na-training ganun, ganun. Pero wag po natin aalisin yun dahil, maniwala tayo na darating at darating din yung ating, hinihintay, yung ating inaasahan sa ating ginagawang negosyo na makakamit din natin. So, lagi tayong, mayroong, excitement, ano. So, lagi ang success ay nandiyan na lang. Kaya ika nga parang ikaw ay naghuhukay ng diamond ay malapit ka na pala, ta's, bigla ka pang umatras. Sa halip na makuha mo na yung diamond ay nagbago pa yung isip mo, ano. So, wag nating aalisin yung mga natin na excitement natin, ano. So, focus na po tayo mga mentor. So, which is, laser focus po tayo. So, ibig sabihin niya, wag tayong, maraming, pinagtutuunan ng ating ginagawa. Kung ang negosyo natin, nakatuon lang tayo sa negosyo natin, wag tayong kung ano ng mga ginagawa natin, ano. Katulad na nasa mga picture na iba-iba yung ginagawa natin sa buhay. Eh, ang negosyo natin,
isa lang yung ating pinupuntirya. Tapos sa kung ano-anong ginagawa natin, ano. Sa halip na kinuha natin kung paano tayo makakatulong sa iba, paano natin maise-share yung negosyo natin, ay ano-ano pa yung mga ginagawa natin sa buhay, ano? So, sabi nga, jack of all trades, master of none, ano yun? Lahat na lang kinanaan, ika nga, lahat na kinana, lahat na ay lahat na inumpisahan. Katulad ng iba, nag-umpisa ng negosyo, nag-umpisa ng ganito, maraming iba-ibang mga ginagawa. So, wala na natapos. So, example din po yan, jack of all trades, ano, master of none. So, tapahoho, ibig sabihin naman po, katulad po yan sa kabayo, ano? So, lagi pong ang kabayo, kita niyo ang kabayo, may pong nakalagay na tapahoho sa mata, ano, para hindi siya ma-distract, ano. Kaya nga kapagka tao dapat yung goal niya, yung target niya, isa lang yung tinitingnan niya. Lagi niyang tingnan yung finish line. Huwag niyang tingnan yung masamang daan. Tingnan niya yung pinakadulo. Kaya nga yun ganun po yung tapahoho, ano, para hindi siya ma-distract. So, you cannot chase two rabbits in the same time. So, huwag tayong mamangka sa dalawang ilog. Ika nga, huwag kang kung anong ay ginagawa nandito ka nga sa IM, kung ano pa yung gagawin mong iba, no? So, yun po yung importante, no? Focus lang po tayo sa isang target, ano? So, sabihin po ng focus, follow one course until successful, ano? So, lagi nating tingnan lang po yung kabilang dulo. Huwag po natin tingnan yung dilim kasi sa kabilang dulo po may liwanag din, ano, sa isang tunnel, ano? So, ganun din po. Focus tayo, no? So, goal na tayo mga mentors. Ano ba yung goal? Kayo ba may mga goal sa buhay? Kaya tayo lang ba? Kung karamihan naman sa atin, unang-una tayo ay dahil sa product tayo ay nagustuhan natin. Ano? So, ako, na-convert ako sa negosyo dahil unang-una sa product. Ano? Si misis ko naman, si Mentor Honey naman ay dahil nagustuhan niya yung negosyo. No? Iba-iba tayo ng goals. So, ika nga, may dalawang tao, no? Sa pagsiset ng goals. Yung isang tao ay isang goal setter lang. Ang isa naman ay goal getters. Saan ka ba dito nabibilong? Goal setter ka lang ba? Sasabihin mo lang, ganito. Gusto ko magkaroon, ganito yung target ko, ganito yung con ko. So, goal setter ka lang. Hindi katulad po ng goal getter, ano? So, kalimitan sa mga goal getter, talagang pag sinabi nila, kukuhanin na talaga nila whatever it takes, ano? So, kalimitan dyan, yung mga, lalo-lalo na yung mga dominant natin, ano? Talaga sila yung mga goal getters, ano? So, talaga importante na dyan tayo mapunta. Hindi yung, set lang tayo set ng goals, pero hindi naman natin nakukuha. Hindi natin pinipilit na ma-achieve yun, no? Kung ano man ang gusto natin, ano? So, iba-iba naman ang pagse-set ng goal, ano? So, merong short term. So, meron lang kinukuha nila sa ilang months lang. So, midterm din, meron din pong goal na ilang buwan lang nila kinukuha, no? So, iba-iba. Meron kong sinasabi, kailangan makuha ko 'to ng 3 buwan, kailangan maging ko na ako, maging diamond na ako, gano'n. So, long term naman, kung tinitingnan, siguro sa mga 1 year meron na akong sports car, 1 year meron na akong bahay. So, long term. So, tinitingnan mo din yung goal mo na makukuha mo siya ng matagal pero, pagmatagalan yung negosyo mo. So, ultimate goals katulad ng sinasabi ko yung mga matataas nating mga pangarap dito sa negosyo, ano. So, last DPS wise siyempre bakit mo ginagawa yung negosyo? Bakit ka ba sumali, ano? So, dahil ba, gusto mo lang kumita or dahil gusto mo tulungan yung pamilya mo, ano? Gusto mo bang mabago? Gusto mo magkaroon ng extra income? So, yun ay, importante rin po na alam natin kung sino ang, o bakit natin ginagawa ang negosyo na 'to, 'no? So, write down your goals, ano, importante din po na sinusulat natin yung ating mga goals. So, katulad ng mga goal board, ano, sino po yung mga may goal board? So, every year, naggagawa po tayo ng goal board, ano. Nilalagay po natin yung mga gusto nating mangyari sa taong ito. Halimbawa, ako gusto ko maging, diamond within year, gusto ko magkaroon ng malaking team, gusto kong lumaki yung aking, income. So, magagawa tayo ng goal board. So, checkan natin diyan ang gusto ko magkaroon ng bahay, sasakyan. So, yun po yung mga goal board natin, ano. So, read your goals every day, morning and evening, ano. So, lagi mong paulit-ulit na tingnan, basahin para makikita mo may naa-achieve ka ba, may nakukuha ka ba sa everyday o sa bawat, panahon na dumadaan, ano. So, importante na tine-checkan mo, ito na-check ako na, naging sapphire na ako. So, next na ako magiging ruby na ako. O next, ito naman. So, importante yun, nache-check natin yung ating goals, ano. So, post your goals din, ano, 'pag naka-achieve tayo ng ating mga
mga magagandang na-achieve natin sa negosyo, post natin para ma-inspire din po yung iba natin, lalo na yung downlines natin. So, wallpaper din, kung gusto mo po yung wallpaper mo, para lagi mong maalala, pwede mong gamitin sa cellphone mo, sa laptop mo, ilagay mo yung wallpaper mo na gusto mo. Halimbawa, ito yung wallpaper na gustong-gusto mo tong kotse na 'to, ilagay mo yun do'n para lagi mo siyang nakikita, naging inspiration mo siya na, "Kailangan makuha ko 'to, ito yung gusto ko." So, gano'n din po yun. So, people uh, spend more time planning birthday parties or outings than they do planning their lives, then do they wonder why. So, maraming taong ganito, mas marami pa yung plano nila sa mga gagawing pagpa-party, pag-a-outing, or anumang okasyon. So, mas makuhan yung oras nila do'n. So, hindi natin masisisi iba-iba rin kasi tayo ng mindset, kaya nga nagte-training tayo. Yung mga tao kasing gano'n, ang mas pina-prioritize nila planuhan ay yung mga bagay na kakagastusan, ika nga. Hindi naman isa yung pagplanuhan kung ano ba yung magiging buhay natin sa hinaharap. Paano ba gaganda ang buhay natin, Kasi kung puro na lang gastos yung iisipin natin, kung pang yung short term happiness lang ay hindi po magiging maganda, So, mas maganda ang ating pagplanuhan ay yung pang long term. Ano ba yung maganda kong pagplanuhan, So, maraming taong ganyan, So, napakaganda rin na mabago natin yung mindset natin, So, 'yan. Puwede ba akong kuwento sa inyo ng konti, So, patapos na tayo, hindi na natin masyadong patatagalan ang ating training, So, bago matapos ang ating training, magkuwento muna tayo ng konti, This is a story of oyster and eagle, So, meron pong dalawang itlog na sinasabi, hindi pa sila napipisa. Pangalanan na po natin si oyster, nag-usap sila. Sabi po ni oyster, nung itlog pa sila, So, pangalanan natin si oyster na si Oyster at si eagle naman si Eggsy, So, nag-uusap silang dalawa, So, sabi ni Eggsy, which is eagle, sabi niya itlog pa lang sila. Sabi niya, "Oyster, itlog ka pa nga lang daw. So, paano 'pag napisa ka, anong gusto mo? Anong gusto mong maging kapag napisa ka pagdating ng araw?" So, sabi niya, "Gusto kong maging oyster." So, bakit naman? Sabi niya, "Gusto ko, nandun lang ako sa dalampasigan, gusto ko naaanod lang ako ng alon. Kung saan ako padparin ng agos, ay dun na lang ako kukuha ng pagkain ko." So, umaas na lang siya sa nature, So, si Eggsy naman, tinanong siya ni oyster, "Ikaw naman, Eggsy, anong gusto mo kapag ikaw ay na-hatch na, pinapisa, So, sabi ni Eggsy, "Siyempre gusto kong maging isang agila." "Bakit gusto mo maging agila, So, gusto ko kasi makalipad ako sa matataas na lugar. Gusto ko lumampas sa ulap. Gusto ko na na kapag may bagyo, gusto ko lalampasan ko yung bagyo. Gusto ko hindi ako maapektuhan ng bagyo." So, gano'n si eagle din. At gusto ko, sabi niya, gusto ko ako magpo-provide ng pagkain ko. So, ako maghahanap ng pagkain ko. So, anywhere kaya kong humanap ng pagkain, So, 'yun ang pagkakaiba nila. So, gano'n din po sa negosyo natin, ika nga, So, maikukumpara natin, pagiging oyster at pagiging eagle. Ano ano ka ba dito? Sino ka ba dito sa dalawa, Kung ikaw ba'y oyster, na umaasa ka na lang. So, kung ano ang ibibigay sa'yo ng panahon, kung ano ibibigay sa'yo ng mga tao na inaasahan mo lang. So, hindi gano'n, So, ang dapat maging ugali natin, tayo ay maging isang eagle, which is tayo ay maniwala, kahit tayo nahihirapan, lampasan lang natin. Lumipad tayo ng mataas, lampasan natin yung mga unos, yung mga bagyo, at tayo ang mag-provide ng ating kakainin, ika nga, sa tama na parang dahil sa ginagawa nating negosyo, So, yun ang maging katangian natin, tayo ay maging isang eagle, So, yun po yung story ng The Eagle and the Oyster, So, ganun lang po mga mentor, Tinapos ko na agad yung training at maraming salamat. Nawa po may na-impart ako sa inyo. I am Mentor Maynard. I am a co-founder of Team Falcons Worldwide. Amazing morning po ulit. So, back to Mentor May Abdon. Thank you. Ayan, napakagaling po talaga ng ating Father Falcons, Mentor Menard. Napakagaling po ng pagbaksak ng training. Ayan, may natutunan po ba? Paki-comment naman. Ayan. Ang takeaway ko po sa training ni Mentor Menard na hindi pala sapat na may knowledge ka lang
saka yung maging hard work o maging masipag ka lang. Kailangan pala may maganda ka ring attitude para maging successful ka. Saka isa pa, kasi ako po ay talagang mahiyain, talagang hindi talaga ako mapagsasalita. Pero dahil dito po sa Falcons Academy na natuto po ako na magsalita at mag-aral, at dahil po doon sa ayan nga po, tama po yung sinabi ni Mentor Menard, makaka-encounter po talaga ng rejection. Dahil po mahiyain ako, tapos sensitive pa, di kapag nare-reject, nasama po ang loob ko. Pero dahil po sa kaka-attend ng training, nabago po yung attitude kong yon, nabago po yung mindset ko, na hindi po pala pwede na lagi akong, habang panahon ako maging mahiyain. So dahil dito sa training na to, napakahalaga po nitong training na to, dito po talaga tayo madidevelop. Kaya magpasalamat tayo sa ating Father Falcon sa pagbibigay sa atin ng opportunity na magkaroon ng academy para tayo matuto. May request lang po ako sa inyo mga mentors, kasi meron pong invite si Mentor Concepcion. Nag-o-observe po siya dito sa ating Zoom meeting. Gusto ko lang pong i-share sa kanya na dito po sa atin, kahit anong edad pwede. So patunay po to na kahit mga senior nandito sa Zoom meeting, nag-aaral, pwede po ba magre-request ako sa